Hindi ko na po patatagalin, no? Ang pag-aaralan po natin, ang topic po natin is about honoring God more by growing spiritually. Sabihin po nga natin sa katabi natin, more. More, yan. Kasi basically po, no, yung pagpunta po natin dito sa church, no, nakakapag-honor na po ito kay Lord. Amen po ba? Amen. So, may pag nag-glorify na po si Lord, no, pag-attend pa lang po natin every Sunday, no? Pero po agad, no? Alam po ba natin na ma-honor pa po natin si Lord more? Hindi lang po sa basta pag-attend po ng Sunday. Amen po ba? Hindi lang po basta, kasi pag Sunday po tayo na-attend lang, tawag po sa atin, attender ka lang, or Sunday goer ka lang po, no? So more, pag-aralan po natin kung paano po ba natin ma-honor God, ma-honor si Lord more, no? Amen po. Una-una po dito, isang side rin po na ang isang Kristiyano ay lumalago. Ito po pag-aralan po natin. Mabasa po natin sa 2 Peter 3 verse 18 po, no? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sabi po, but grow. Dapat po bilang Kristiyano, tayo po ay lumalago, no? Ang una pong sign na tayo po ay lumalago ay meron pong movement. Sabihin po natin sa katabi natin, movement. Yan, movement. So, example po, no? Kung ikaw po ay grade 1, dapat po next year, grade 2 ka na. Matutuwa po ang magulang mo, tama po? Yes. Eh pag ikaw po ay grade 1, next year, grade 1 ka ulit, hindi na po matutuwa ang magulang po natin. So ilagay po natin sa spiritual na aspeto. Tayo po, kunwari po, next year po, Sunday goer ka pa rin. 2 years, 3 years ka na-attend. Sunday goer ka pa rin. Wala kang involvement sa ministry. Matutuwa po ba ang magulang natin? Kapag tayo ang puro Sunday goer lang po tayo, hindi tayo na-attend ng prayer meeting, hindi tayo na-attend sa kahit anong ministry, hindi tayo na-attend seminar, training, syempre po hindi na po. Alam mo sino po natutuwa? Yung kalaban po natutuwa, no? Sabi, sige, attend ka lang every Sunday. Yung ibang gawain, huwag mong attendan, huwag kayo maki-involve yung ministry. Yung kalaban po ay natutuwa. Hindi na po siya na-alarm, no? Nasasabihin, yung anak ko, itong Kristiyano na to, uma-attend pero hindi naman lumalago. So siya na yung natutuwa, no? So 2 to 3 years, papayag po ba kayo na stagnant lang kayo, hindi kayo lumalago? So hindi po tama yun, no? Hindi po tama na hindi po tayo lumalago. And paano po tayo lalago, no? Paano po tayo lalago? Siyempre, yun nga po yung pag-attend or pag-involve na ating ministry, no? So sabi nga rin po na sa Santiago 1 verse 22, no? Dahil maging tagatupad po tayo ng salita, hindi lang po tayo tagapakinig. So kung tayo Sunday goer lang po, lahat po ng napapakinggan natin, lumalabas lang po sa kabila. Kasi hindi po natin ina-apply, no? Hindi naman po tayo tinawag ni Lord para maging taga-upo lang po every Sunday, tama po? Hindi po tayo tinawag ni Lord para maging Zimbabwe citizen. Alam niyo po ba yung Zimbabwe? Alam niyo po yung Zimbabwe kung nasaan po yun? Yung Zimbabwe po, yun po yung mga Kristiyanong Zimbabwe lang po, no? Wala pong involvement, kahit po sa prayer, wala pong devotion life, wala pong prayer life. So hindi po tayo tinawag ni Lord para maging patay spiritual po, no? Dapat po may movement. Sabihin po ulit na sa katabi natin, movement. Amen po? So dapat po from Sunday goer, mapopromote ka na. Diba? May movement parang grade 1 to grade 2. From Sunday goer, nag-cell group ka na, no? Kaya nga po tayo merong mga cell group mo, may G-Forge, may women's, may prayer ministry, may music ministry, may primary, lahat po meron pong department kung saan po yung bawat cell po natin, dun po tayo lumalago kasi yun po yung family po natin. Amen po ba? So from cell group po, hindi ka po dun titigil, no? Dapat from cell group, nagiging worker ka rin po ng church, no? Umaattend ka po ng prayer meeting, ganyan po. Lahat po ng paglago para sa movement po ay nakakapag-bring ng honor more kay Lord, more than being a Sunday attendant po. So dapat po may level up po na tinatawag movement. Ganyan din po kahit sa lahat po ng aspeto, kahit po sa giving po natin. Pahig ka po ba, kung nga grade 1 po ako, ang baon ko po 10 pesos. Nag-college at college na po ako, ang baon ko rin po ba 10 pesos pa rin po. Di ba hindi po, baka po kulang pa nga po yung pang tricycle So sa giving din po bilang Kristiyano, dapat po may movement. Kung ikaw po ay bata at elementary yan, pwede po yung offering mo 10 pesos. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho na, hindi naman po angkop siguro na yung offering mo na nanatili sa 10 pesos. Kasi binless po tayo ni Lord, dapat nagle-level up din po tayo. Dapat po may movement. Amen po? O tingnan nyo po ulit yung katabi nyo. Yan, may movement yan. Amen? So dako na po tayo sa pangalawa, no? Ang pangalawa pong sign na nagmamature ay isang Kristiyano ay meron pong involvement.
Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So amen po, hindi lang po music ang ministry po sa church. Hindi lang po dance ang ministry sa church. Everything you do for the glory of God is a ministry, including yung paglilinis po, pag-aayos po ng bangko. You do it for the glory of God, it's a ministry. It's an involvement that brings honor God more. Amen po ba? Hindi lang po lahat yung paghahatid po ng mga bata, pag may mga dati po may mga paghahatid sundo po ng mga member, driving ministry, lahat po, yung multimedia po, ministry po yan. Yung prayer ministry rin po yan. Lahat po ng ginagawa natin, basta po para kay Lord, including ang pagbibigay, lahat nakakapag-bring ng honor kay Lord, ministry po yan. Amen po? At ikalalago po natin yon bilang Kristiyano, no? Kagaya po ng sa school po, no? Sa school po, sino po ba yung maraming honor or yung maraming yung maraming mataas ang grade? Siyempre po yung maraming pong extracurricular, no? Yung nagpa-participate po, masipag po, masigasig. Yung maraming pinaparticipate na activities, no? May mga gumagawa ng assignment, nagre-recitation. So ganun din po tayo bilang Kristiyano po, no? So paano po tayo mag-grow o paano tayo makakapag-bring ng honor? Dapat marami rin po tayo ginagawa bilang ministry. Amen po ba? Amen. So kagaya po ng example na sa Bible, si Abel at Cain po, no? Hindi po yung na-accept yung kay Cain kasi may problem po siya, no? At dito po papasok ang ating number 3. Number 3 na sign po ng isang Kristiyano ay lumalago ay yung development po. Ito po napasadahan na po ni Pastor din kahapon, yung character development po. Sino po dito gumagamit pa ng cellphone 3310? Yung kapag nahulog po, basag mo yung side. Wala na po. Sino po dito yung TV sa bahay, yung may antena pa na pag malabo, iigutin yung antena? Wala na po, di ba? Kasi laos na po yun. Tignan nyo po yung katabi nyo. Yan, hindi po yan laos. Yan, hindi po yan laos to. Kasi ang tunay na Kristiyano po, nag-upgrade. Sabihin po natin upgrade. Yan, upgrade. Kasi nga po, meron pa po tayong development. Mababasa po natin, no? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and His perfect will. So tayo po meron na pong binagong buhay. At amen po ba? Lahat po tayo may binago ng buhay. Amen. So dapat po, hindi na tayo balat sibuyas, no? Tayo po ilang taon na po ba tayo Kristiyano? Napagsabihan ka lang ng cell group leader mo na mali yung chords mo, hindi ka natutugtog. Hindi po ganun, no? Hindi po dapat tayo sensitive po, no? Bilang Kristiyano, dapat marunong po tayo tumanggap ng pagkakamali. Isa po sa character development, ang sinasabi ko po kanina, yung kay Cain at Abel po, no? Bakit po yung kay Abel tinanggap, yung kay Cain po hindi? Napag-aralan din po na sa dating po. Simply because yung character po ni Cain is bagsak po, no? Kahit anong galing mo sa music, kahit anong galing mo magturo, kahit anong galing mo sa lahat ng ministry, kung bagsak ang character development mo, kung di ka marunong tumanggap ng pagkakamali, kung hindi ka teachable, hindi rin makaka-honor kay Lord. Amen po ba? So unang-una tinitingnan ni Lord kung may development ka sa character mo. More than sa any involvement mo sa ministry. Dapat physically and spiritually yung character mo, nag-grow ka din. Amen po? Kasi po, ito po yung nakakapag-bring kay Lord ng honor more than sa being Sandigor. At panghuli na po, ang ating assignment. So sa school po, kapag ikaw ay hindi ka gumawa ng assignment mo, bagsak ka sa teacher mo. Amen po ba? Tayo po bilang mga Kristiyano, meron po tayong assignment. So, alam po ba natin ang ating assignment? Hindi lang po ito assignment ni pastor or kahit sino sa leader. Assignment po ng bawat Kristiyano po, no? At ang assignment po natin, mababasa natin sa Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po ang ating tinatawag na ating Great Commission. No? Bilang Kristiyano po, isang sign na tayo lumalago at tayo nakabring ng honor God, more ay tayo po ay nag-share ng Word of God. Kasi po tayo po ay, sabi po sa Matthew 5:13 to 16, no? We are the salt and light of this world, no? Tayo po ay ilaw. Hindi po pwede sa dilim, yung ilaw mo tinatago mo. Kahit anong gawin mong tago, ang ilaw ay makikita kahit sa dilim. Amen po ba? Bilang Kristiyano po, no? Ilan na po ba
ito po yung challenge po sa atin, no? Ilan na po ba yung nasharean po natin ng Word of God? Bilang Kristiyano, sa tagal po natin bilang Kristiyano, ilan na po ba nakarinig ng testimony mo? Ilan na po ba ang naakay mo sa church, na-invite mo sa church? Ilan na po ba ang nakarinig at napakilala mo kay Kristo? At ito po isa naging burden ko po nung ako po yung nagsisiman po, no? Kasi ang tagal ko na akong nasisiman. Pero sa work ko po, naka-burden po ako dahil hindi naman po ako nakikilala bilang Kristiyano. And I praise God po dahil last time po nakapag simula ng Bible study on board. And every Christian, I challenge po every one of us na maging salt and light po tayo. Mag-share po tayo ng Word of God. Kasi po ito yung ating assignment, di ba? Assignment kay Lord. Dapat po, lahat po tayo makagawa ng assignment. Amen po ba? So, tapikin mo po yung katabi mo. Dito na po magtatapos. Sa iyo sa katabi mo, galaw-galaw kapatid. Amen po. Yun lamang po ang share ko ngayon to God all be the glory. Salamat po, Brother Roger. Napakasarap naman po yung